Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po ngayon, midweek service po natin. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Walang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa lakas, hininga na meron tayo galing sa ating Panginoong Diyos. At ang gawain ngayon sa gabing ito, nais niyang matanggap natin ang kanyang panawagan. Sa huling kapanahunan, may mga salitang ipinahayag ang ating Panginoon para hindi tayo maligaw ng landas. Ganyang makapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Kaya nga naman, ang banal na Espiritu ng Diyos na meron tayo, dinadala tayo laging makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kung naalala po ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo nung midweek service, ako ba'y tunay na mananampalataya ni Kristo Jesus? Tayo po ang makakasagot niyan. Kailangan saliksikin natin ang ating sarili. Ano bang pweba na pwedeng makita sa akin? Sa mga tunay na ligtas. Ligtas na talaga yan forever. Paano ba mamumuhay ng karapat-dapat ang tunay na mananampalataya? Una po, napalitan na ang dating ako. Hindi po pwede. Nung naligtas ka, walang pagbabago sa buhay mo. Unti-unti kang babaguhin ng ating Panginoon. Araw-araw, babaguhin ka ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Di natin napapansin minsan yung ugali natin dati, di ba? Alam naman po natin, dati tayo magagalitin. Pero ngayon, binabago na tayo ng ating Panginoon. Yung hindi tayo makapagpigil, yung self-control natin, ang hirap yan, pero dahil nga nasa iyo na ang banal na Espiritu ng Diyos, unti-unti binabago na tayo. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero kung wala ka pang self-control, maaari nasa proseso ka pa, pero tandaan mo, ang nais ng Diyos, mapagtagumpayan natin ang anumang atake ng kaaway sa atin. Sa bawat desisyon natin, kailangan pag-isipan natin. Teka lang, baka mapalayo ako nito. Bata pa tayo, careless tayong magdesisyon, wala tayong pakialam. Pero ngayon, nauunawaan na natin ang kaligtasan. Pangalawa po, nagagabayan ng banal na Espiritu. Hindi na tayo nakakapag sa kadiliman. May gabay na tayo, ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Yan ang madalas na kumukonbik sa atin kapag lumiliko tayo ng daan. Yan ang pumapalo sa atin na huwag mong tatahakin yung kapatid. Kaya nga minsan, pag ayaw mong pumunta sa gawain ng Diyos, meron diyang pumipitik sa atin. Hindi kanyang titigilan. Pwede naman tayong pumunta sa ating local church, di ba? Diba? Wala naman ang banta ng COVID ngayon. Ang problema ngayon dito, may banta ang kaaway. Pero minsan kasi, madalas maraming mga Kristiyano hindi nakikinig sa tinig ng banal na Espiritu ng Diyos. Diba sa korte, kailangan may ebidensya. Hindi pwede sinabi lang, di salita ko lang Kristiyano ko. Kailangan mapatunayan, makita sa buhay mo. Natunay ka ba talaga, Kristiyano? Pangatlo po mga kapatid, nakikitaan ng paglago. Mula nung naligtas tayo, makikitaan talaga ng paglago. Hindi po pwedeng mananatili ka pa lamang na baby Christian. Kaya nga sasaliksikin natin ang salita ng Diyos eh. Kaya nga kung saan nagtitipon ng mga mananampalataya, dapat naroon tayo. Kailangan natin ng espiritual na pagkain sa panahon na ito, kapatid. Hindi ka makakapagdesisyon ng tama kung ang espiritual mo napaka-weak. Kapatid, hindi natin kakayanin ang laban. Kapag dumating ka na sa antas na malago ng pananampalataya, mauunawaan mo na ang kalagayan ng mga kapatiran. Napapansin ko lang sa mga tunay na Kristiyano na nagpapahalaga sa mga gawaing ito, sila yung lumalago, tumatatag sa kanilang pananampalataya. Pero yung mga binabaliwala ito, sila yung parabang gatas pa rin ang gusto nilang kainin. Ang tagal mo ng Kristiyano, kumusta ka? Ikaw pa rin ba yung Kristiyanong matampuhin? Ikaw pa rin ba yung Kristiyano na hindi nagpapahalaga sa gawain ng Panginoon? Ikaw pa rin ba yung Kristiyano sa araw ng pananambahan? Nakikipagbaka ka pa sa araw ng pananambahan. Tunay nga pong napagpala na naman tayo sa panawagan ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, meron na namang panawagan ng ating Panginoon. Hallelujah! Dahil po sa panahon po natin kinalalagyan, kung mapapansin po ninyo na ang mga tao nagiging makasarili. Hallelujah! Yung mga plano nila hindi na umaangkla sa plano o layunin ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na nga pag-aaralan po natin sa gabing ito. Ang ating pong pag-aaralan, ano pa ba ang pwede kong asahan kung ito ngay huli ng kapanahunan? Hallelujah! Dahil sa panahon na ito na po yung huling kapanahunan eh. Marami pong mga tao ngayon nawawalan na ng pag-asa. Ang akala natin, yung mga material na bagay na yan, ang makapagliligtas talaga sa atin.
Kapag dumating na ang ating Panginoon, anuman yung tibay na pinanghahawakan mo dito sa mundo, kung wala kang Kristo sa buhay mo, kapatid, siguradong mapapahama ka. Huwag tayong lalayo sa plano ng ating Panginoon. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, kung may mga Bible po kayo sa inyong mga tahanan, pwede po kayong makibukas sa mga awit chapter 37, verse 23 to 25. Hallelujah. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula pa pagkabata't ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa mga salitang aming nabasa. Tunay nga po na nagbibigay po sa amin ito ng kagalakan at pag-asa. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na narinig namin. Nahayag na naman po sa amin, Panginoon, ang iyong panawagan. Dalangin po namin, Ama, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay namin, maitanim sa aming puso, sa aming isip, upang patuloy naming maging lakas ito sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at ikaw lagi ang makita sa buhay kong ito, Ama. Salamat po sa isang napakalaking pribilehyo na ako'y maging daluyan ng inyong mensahe. Ang dalangin ko po, Ama, patuloy po kayong mahayag sa buhay ko. Makita po kayo lagi, Panginoon, at kayo po lagi, Amang, mapasalamatan sa buhay kong ito, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, pagpalain niyo rin po ang aking mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan, naway matanggap nila ng buo ang mensahe mo, ang panawagan mo, upang lalo kaming mapatatag sa paglilingkod sa inyo, Ama. Sa pananampalataya, Ama, salamat po, dakilang Diyos, naway mapabanal po ang buhay namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Purihin ka, Ama, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuring pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng panawagan po ng ating Panginoon. Ito po'y sulat ni Haring David, ano? Kung papansinin po natin sa sulat na ito, ang panawagan po nito ay masasabi nating mananampalataya o tunay na Kristiyano. Sabi nga doon, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos ay nagagalak. Hallelujah. Tandaan po natin sa panahon po nating kinalalagyan ngayon, bagamat nararanasan po ng lahat ng mga tao ang kahirapan, pero meron tayong Diyos na dapat nating pagsandigan ng ating pananampalataya. At sabi dito sa verse 24, kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Hallelujah. Gaya nga ng sinasabi ko, mga kapatid, dapat ang buhay natin nakaangkla lagi sa plano ng Diyos. Paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Nasa salita ng Panginoon. Kaya nga dinadala tayo ng banal na Espiritu lagi sa pakikinig ng salita ng Diyos, dahil ito po ang tanging gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Sabi pa dito sa verse 25, mula pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Tunay po yan, mga kapatid, na wala po tayong nabalita na sino mang taong nagtapat sa Diyos ay na naghirap o naging hampas lupa, dahil maaasahan ang pangako ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagpili sa araw-araw ng ating buhay. Desisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng karunungan para piliin kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ayon nga sa paniniwala ng isang kilalang Chinese philosopher na si Chuang-Tzu, that life and death is a matter of destiny. Paano daw yung kalagayan ng buhay mo ngayon? Destiny mo daw yan. Pero ayon naman sa salita ng ating Diyos sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Hallelujah. Marami tayong mga binabalak sa buhay natin. Minsan pinipili natin ang lumayo sa Panginoon. Kalooban pa rin ng Diyos ang nangyayari. Kung ano ang buhay mo ngayon ay bunga lamang yan ng naging pagpili mo noon. Hallelujah. Kaya nga minsan hindi natin pwedeng sisihin ng Panginoon kung ano ang buhay na meron tayo. Ang Diyos binigyan tayo ng karunungan, pumili kung ano ang tama at mali, at nariyan ang mabuting balita na magiging gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Kumusta po ba ang ating pagpili sa araw-araw ng ating buhay? Yung mga desisyon natin sa buhay natin, kumusta na? Kaya nga kung ano man yung dinaranas natin ngayon na kahirapan, wag po nating sisisihin ang Panginoon, dahil ang Diyos, nung nilikha ka, binigyan kanya ng karunungan, binigyan niya ang lahat ng kakayanan mo. Pero ang tanong ko sa iyo, pinili mo ba yung nakalulugod sa harapan ng Panginoon? Kaya nga nung si Haring Solomon, nakamtan niya ng lahat ng kayamanan, nasa kanya ng lahat ng katanyagan, pero nung na-realize niya sa buhay niya
Useless pala ang lahat ng bagay kung wala kang Diyos sa buhay mo, kung wala kang Kristo sa buhay mo. Mahalaga ang bawat pagpili natin. Mahalaga ang desisyong ginagawa natin. Kaya kung mahalaga ang pagpili at desisyon natin, humingi ng karunungan sa Diyos at sikapin nating makasunod sa kanyang pamantayan. Yan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Mula pa man noon, nung nilikha niya ang daigdig at nilikha niya ang tao, naroon na ang kanyang utos kila Adan at Eva. Basahin po natin sa Genesis chapter 16 verse 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Mga kapatid, malinaw po. Binigyan po ng order si Adan at si Eva. Lahat yan mai-enjoy mo. Maliban lamang dito sa isang ito na wag mong gagalawin. Mga kapatid, nakita po natin, may pagpili po. Hindi po sinaklawan ng Diyos sa atin na pumili kayo. Ibinigay niya ang kanyang utos, ang order niya, na ganito ang dapat ninyong gawin. Pero anong ginawa ni Adan at ni Eva? Hindi ba't sila nalaglag sa kasalanan? Binaliwala nila ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Maging sa panahon po natin, nandyan po ang pamantayan ng ating Panginoon. Gaano ba natin iniintindi ang mabuting balita? Gaano ba natin binabaliwala kung ano ang tama at madalas natin ginagawa yung mali? Mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa mo na alam mong masama pero ginagawa mo, kapatid, pinatitigas natin ang ating puso. At ang Diyos natin kaya din pong magpatigas ng puso sa paulit-ulit na gawa mo ng pagkakasala. Pinatitigas ng Diyos ang puso mo, kapatid. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede po tayong manumbalik sa ating Panginoon. So, tingnan naman po natin, maging ang bayang pinili ng Diyos. Tingnan natin, nung pinalaya sila sa pagkakaalipin sa Egypt, sa Ehipto, binigyan sila ngayon ng Diyos ng pagpili. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20, saksi ko ang langit at ang lupa at ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh. Sundin niyo siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Hallelujah. Maging ang bayang pinili ng Diyos. Hallelujah. Binigyan sila ngayon ng pagpipilian. Anong gusto ninyo? Pagpapala o sumpa? Pagpapala kung susunod kayo sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kaya nga sabi ko nga sa mga tunay na Kristiyano, hindi na po talaga sikreto ang salita sa atin ng Panginoon. Bagamat lagi po yan ay pinaalala sa atin, madalas po nating naririnig ang salita ng Panginoon, maging gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid, ikaw ang pipili, ikaw ang magdidesisyon. Saan mo ba ilalagay yung buhay mo? Mahalaga ang buhay ng espiritual na kalagayan natin, mga kapatid. Kung puro kahirapan na lang sa huling kapanahunan, ano pa ang ating pwedeng asahan? Ano pa ba ang pwede nating asahan? Kasi nga kung tatanungin mo ang mga tao ngayon, puro daing na lang Lahat na lang siguro ng mga negative na pananalita maririnig mo sa mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Pero sa mga tunay na mananampalataya, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon sa panahon na ating kinalalagyan, laging magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin mananatiling tapat. So meron tayong 3 P na maasahan bilang mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Hallelujah. So number 1, maaasahan natin ang magandang plano ng ating Diyos. Number 2, maaasahan natin ang proteksyon ng Diyos sa ating buhay. And number 3, maaasahan natin ang provision ng Diyos sa ating mga pangangailangan. So ano ba itong magandang plano ng ating Diyos? Si Satanas, may plano din po siya. Ang tao may plano din po. Pero doon tayo sa magandang plano ng ating Diyos. John chapter 10 verse 10, naparito daw siya para pumatay, manira at magnakaw. Pero ano daw yung plano ng Panginoon? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tayo naman po bilang isang taong hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Di ba tayo yung selfish tayo, makasarili tayo, gusto nating angkinin ang lahat ng mga bagay. Gusto nating maging tanyag sa mundong ito. Hallelujah. Yan ang taong walang Kristo. Ang gusto niya lang magtrabaho ng magtrabaho, magsumikap na magsumikap, magpakayaman na magpakayaman. Yan yung tao na wala pang Kristo. Sumunod tayo kay Kristo dahil mayroon siyang perpektong plano. Hallelujah. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag na kay Kristo ka,
sigurado ang plano mo, secure na secure yan. Naaayon yan sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga mahalaga yung RBR natin recognize, believe, and receive. Di ba? Naalala po natin yung tunay na pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos upang patuloy nating maranasan yung biyaya ng ating Panginoon. Kapag sa isang tunay na may personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, mararanasan mo lagi ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa. So balikan po natin yung verse na nabasa natin kanina. Ang sabi dito, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. So sa buhay na meron tayo, mga kapatid, dapat alalahanin natin na ang Diyos ang lagi nating kasama. Saan man tayo magpunta, kailangan wag mapahiya si Kristo sa buhay natin. The more na ibinabahagi natin ang mabuting balita, nahahayag si Kristo sa buhay natin. Yan ang nais ng ating Panginoon. Imaginein natin yung plano ng ating Amang nasa langit. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah! Nag-iisang anak. Sinakrifice niya para sa iyo, para sa akin, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga makapangyarihan ng John chapter 3:16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan nagsimula po ang ating pananampalataya. Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, hallelujah, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa, hallelujah. Yan ang plano ng Diyos Kung babalikan po natin yung Jeremiah, iniiyak niya ang kasalanan ng kanyang bayan dahil nga bumalik sa pagkakasala ang bayang pinili ng Diyos, hallelujah. Pinili nilang magpakasama. Ang nais ng Diyos sa kanyang bayang pinili ay mamuhay ng may kabanalan, pamilyang may kabanalan. Ipanumbalik muli sila sa original na plano ng Diyos, hallelujah. Maging sa buhay natin, mga kapatid, kung bakit tayo iniligtas ng Panginoong Jesucristo, ang nais ng Diyos na panumbalik tayo sa relasyon ng ating Ama, hallelujah. Kaya nga ngayon, mga kapatid, na i-enjoy na natin ang relasyon natin sa ating Diyos. Kaya nga napakahirap ng lumayo sa plano ng Diyos. Maliwanag na po sa atin na kasama natin ang ating Panginoon. Dumanas man ang kahirapan ng mundong ating kinalalagyan, pumanatag ka, ang Diyos ang ating kasama. Napakagandang paalala nito, mga kapatid. Kawikaan chapter 3 verse 5-6. Madalas na po natin itong nababasa o naririnig, pinaalala lagi sa atin. Ano sabi doon? Kaya huwag ka magtiwala, hallelujah. Napakaganda nito. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi si Yahweh o yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga nun, pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi yung pwedeng hap-hap lang. Sabi dito, buong puso at lubusan. Kailangan buong puso ka magtiwala sa ating Panginoon. Huwag mong pagdudahan ng ating Diyos. Huwag mong pag-alinlangan ng ating Diyos. At sabi pa dito, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating karunungan. Hallelujah. Kasi kung sarili nating karunungan, minsan palayo yan sa kalooban ng ating Panginoon. Sa lahat ng iyong gawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Kaya nga ang Diyos, lagi nating kasama saan man tayo magpunta. Ang patnubay ng ating Amang nasa langit, patuloy nating mararanasan. Kapatid, ano bang mga problema na hindi kayang solusyonan ng ating Diyos? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung nangako sa iyo na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kasama sa plano ng Diyos ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Baka madalas kasi mahirap ng kalagayan ngayon. Gagawa pa ba ako ng mabuti sa aking kapwa? Sarili ko muna iisipin ko. Ang tunay na Kristiyano, ano man ang kalagayan, laging nandyan ang pagtulong sa kapwa. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 16-17. Sabi dito, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, patuloy tayong maging matulungin sa ating kapwa. Huwag nating hahayaan na magsara tayo, magsarili tayo. Ang tunay na Kristiyano, kahit sa panahon pa ng pandemic, hallelujah, ang pagtulong, nariyan yan lagi sa atin. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, ang siyang kumukunbik sa atin para gawin ang mabuti sa ating kapwa. Ang plano ng Diyos sa buhay na meron tayo, kailangan maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 40, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap malibang kasama tayo. Hallelujah. Kaya nga sa panahon po natin kinalalagyan,
Huwag na huwag kang liliko sa plano ng ating Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pahalagahan natin ang bawat salitang naririnig natin ngayon. So pangalawa po mga kapatid, maaasahan natin ang proteksyon ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Plano, proteksyon ng Diyos, maaasahan po natin yan sa panahon natin kinalalagyan. Ang proteksyon natin ay nagmumula sa Diyos. Proteksyon sa pisikal na pangangatawan o maging sa proteksyon sa mga ataking espiritual. Ang Diyos ang ating sandigan. Sa sino man sa Kanya ay nagtitiwala, nakamasid ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Maging araw man o gabi, hallelujah. Totoong nagpaplano ang kaaway kung paano aatake sa atin. Pero limitado lang ang kanyang kakayanan. Nakadepende lang ito kung ano ang pinahihintulot ng Diyos sa Kanya. Hallelujah! Maraming kaparaanan ng Diyos para proteksyonan niya ang kanyang mga hinirang, katuwang niya maging ang kanyang mga anghel. Kaya kaya niyang gumamit ng tao para maging kakampi natin. Hallelujah! Kung sa spiritual na proteksyon naman, andyan ang mga armor na binigay niya sa atin. Kailangan lamang ay lagi mo itong suot-suot at alam mo kung paano mo gagamitin upang mapagtagumpayan natin ang bawat palason ng kaaway. At ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang mag-iingat sa ating puso at isipan. Ano man ang mangyari dito sa sanglibutan, hallelujah, ay selyado na tayo ng presensya ng ating Diyos. At nakasisiguro tayo na meron tayong tirahan, tayong uuwian pagdating ng takdang panahon. Ang pangako ng Panginoong Diyos na ipaghahanda niya tayo ng ating titirhan, hallelujah, mansyon na titirhan natin sa piling ng ating Amang nasa langit. Napakatindi po ng proteksyon sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pahirap ng pahirap ang mundong ating kinalalagyan, pero ang Diyos hindi siya magkukulang para proteksyonan tayo, gabayan niya tayo, aakayan niya tayo. So kasama na sa buhay ng isang Kristiyano ang panahon ng pagbagsak. Oo, minsan dumarating sa buhay natin, nababagsak tayo. Pero asahan mo, ang Diyos lagi lang nandyan. Nag-aantay na tayo ay tumawag sa Kanya. Hallelujah! Kaya kung ang tatawagan mo iba, sigurado mahihirapan ka. Kailangan sa panahon ng pangangailangan mo, umasa ka. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Dahil sa paghingi natin ng tawad, ang tulong niya ay nakalaan para ang bagong simula ay ating maranasan. Minsan aminin natin, baka kasi meron tayong nagawa. May nagawa tayong mga kasalanan. Binaliwala natin na piliin kung ano yung tama, kung ano yung nakabubuti sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos natin, kung ilang tayo ng taos puso, lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa lahat ng ating pagkakamali, ang Diyos po natin ay mahabaging Diyos. Hallelujah! Alam niya ang ating mga pinagdadaanan sa araw-araw ng ating buhay. Bakit hindi tayo lalapit sa Kanya? Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, hiningahan ka niya, nagkaroon ka ng buhay, at ang buhay na meron ka galing sa Diyos. Kanino ka lalapit? Ang Diyos lagi tayong gustong bigyan ng bagong simula sa buhay na meron tayo. Kung nagkamali, suko na sa Panginoon, lapit na sa Panginoong Diyos, hingi ng tawad, at hayaan mong i-restore ka muli ng Panginoon at bigyan ka ulit ng bagong simula. Sabi doon sa mga awit, sa ating kaninang scripture reading, mga awit 37 verse 24, kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Hallelujah! Minsan sa buhay po natin, minsan nabubuwal tayo, minsan nababagsak tayo, kahit tayo mga Kristiyano na minsan napapanghinaan tayo ng loob. Pero ang Diyos natin, kung tayo lalapit muli sa Kanya at hihingi ng tawad, nariyan siya. Handa Kanya muling yakapin at bigyan lagi ng bagong simula. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, Kawikaan chapter 24 verse 16, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Hallelujah! Dahil hindi yan sa lakas ang pagbangon niya. Dahil yan sa lakas ng Diyos. Ibabangon ka muli ng Panginoong Diyos at bibigyan Kanya muli ng bagong pag-asa. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin at magpapatatag sa atin sa panahon na ating kinalalagyan. Hallelujah! May tiyak na kaligtasan sapagkat ang Ama at ang Panginoong Hesukristo ay hawak-hawak na tayo. Hallelujah! Sa tunay ng mga Kristiyano, babagsak man yan pero babangon muli yan dahil ang lakas ng Diyos, ang lakas ng ating Panginoong Hesukristo nasa atin na. Maliwanag po dito sa John chapter 10 verse 27 to 29. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Hallelujah! Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan.
Grabe ang security na meron tayo. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni Nuhan sa aking Ama. Hallelujah. Imaginein mo yung protection na meron tayo, kapatid. Hawak-hawak tayo ng ating Amang nasa langit, maging ang ating Panginoong Jesucristo. Hawak-hawak ka, hindi ka maaagaw, hindi mawawala sa iyo ang kaligtasan, kapatid. Hallelujah. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kailangan lang tama ang ating tugon. Kailangan makinig tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dahil yan ang lakas natin para labanan ng kaaway. Walang magagawa ang kaaway kung ang salita ng Diyos nagpe-penetrate sa puso at isip natin. Awit chapter 9 verse 9 to 10. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Hallelujah! Sa panahon ng ating para bang may panganib, para bang may kaguluhan sa isip natin, lapit sa ating Diyos na nakaririnig ng ating panalangin. Bakit niya tatanggihan yung buhay na nanggaling sa Kanya at lumalapit na sa Kanya at nagbabalik loob na sa Kanya? Hallelujah! Yan ang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Huwag kang mag-aatubiling lumapit sa ating Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang nakakakita ng laman ng puso, ng isip mo, maging ang future mo. Alam na alam niya, kaya nga piliin natin lagi ang mapaluguran ng ating Diyos. Sa mga awit chapter 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako magkukulang. Hindi lang natin nakikilala kung sino yung nag-iingat sa buhay natin. Akala natin kung sino man ang may hawak sa atin. Hindi po. Mas maganda tiyakin mo kung tao lang ang may hawak sa'yo, siguradong mapapahama ka. Romans chapter 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kailan pa ba nagpabaya ang Panginoon sa kanyang mga lingkod? Matumba man daw tayo, siya yung Diyos na mag-aakay sa atin at magtatayo muli at magbibigay muli sa atin ng panibagong lakas at muli nating haharapin ang buhay na meron tayo ngayon sa mundong ating kinalalagyan. Pangatlo po, mga kapatid, maaasahan natin ang provision ng Diyos sa ating mga pangangailangan. So ano ba itong provision na inilaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang sa huling kapanahunan? Hallelujah! Pag sinabi nating provision, ay ito yung inihanda o inilaan o mga supply ng Diyos para sa pangangailangan ng kanyang mga hinirang. Pwede itong financial security. Yung mga magtataka ka, bakit kahit pandemic ay nagkaroon ka ng promotion, nakabili ka ng bagong sasakyan, nagkaroon ka ng bagong negosyo, pagkakakitaan, o mauubos pa lang yung lagayan mo ng bigas, ay mayroon na ulit na darating. Hallelujah! Kung sa ating katawan naman, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan. Hallelujah! Nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Nakakatulog ka ng mahimbing dahil na ipagkatiwala mo na ang bukas mo sa Diyos na meron siyang inilaan lagi para sa iyo. Kaya di ka nag-aalala. Hallelujah! Kaya kung matututunan nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan at uunahin natin siya, nakalaan lagi ang provision ng Diyos para sa atin. Pinagkulang ka ba ng Diyos noong panahon ng pandemic? Hindi tayo pinagkukulang dahil nandiyan ang provision ng Diyos eh. Hindi siya liko sa kanya mga pangako. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay mananatiling tapat. Kaya nga sabi dito sa mga awit 37 verse 25, mula pagkabata, ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Hallelujah! Kapag ang Diyos ang kasama mo, sigurado, kapatid, hindi ka magmamakaawa sa kapwa mo tao. Hallelujah! Ang Diyos ay pasalamatan at pagkatiwalaan. Sa lahat ng panahon, siya ay tunay na maaasahan. Anumang panahon ang kinalalagyan natin, ang Diyos ang maaasahan natin. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kaya nga meron tayong lakas na sabihin lagi na ang Panginoong Diyos ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Ibig sabihin, sapat si Kristo sa buhay ng isang tao. Si Kristo ang pundasyon ng isang tunay na Kristiyano. Hallelujah! Kaya nga, sa panahon ng mga pagsubok, may kapanatagan, may kapayapaan. Hallelujah! Kaya nga magandang paalala dito, mga awit chapter 116 verse 5, si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katwiran. Diyos siyang mahabagin
awa ay mayaman. Yan ang identity ng ating Panginoong Diyos at hindi magbabago ang ating Panginoon. Kaya lagi natin siyang pasalamatan. Lagi natin siyang papurihan dahil ang probisyon ng Diyos, ang pagbabala ng Diyos, patuloy nating nararanasan. Hallelujah! Sabi nga dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah! Kaya pala mga kapatid, ang bukang bibig natin laging magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating mga awitin ay pasalamatan natin siya at purihin ang ating Diyos na dakila, na kayang mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Huwag lang tayong liliko sa pamantayan ng ating Diyos. Hallelujah! Dahil mula noon hanggang ngayon, ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Huwag nating susumbatan ng Panginoon na bakit ganito ang nangyari sa buhay ko. Puro na lamang kahirapan. Tandaan po natin yung pagpili natin. Baka yan yung dahilan. Kaya nga mga kapatid, saan mo ngayon ilalagay yung plano mo? Di ba? Saan mo ngayon isasandig ang plano mo? Dapat unahin natin lagi ang ating Panginoon sa buhay natin. Kapag nalugod ang Diyos sa buhay natin, pagpapala po ang ating mararanasan. Alam naman po natin yan. Order yan ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Kahit under na tayo ng grace ng ating Panginoong Jesucristo, meron pa rin pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, sa akin po pagtatapos sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi dito, napakahalaga nito mga kapatid. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah! Ito na po yun at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hallelujah! Yan ang unang-una dapat. Tandaan po natin ito mga kapatid. Ikaw ang pipili. Saan mo ba ilalagay ang buhay mo? Sa panig ng kaaway o sa panig ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah! So mga kapatid, naway napagpala muli tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Sumayin nyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa at patuloy natin ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May kapayapaan, may kagalakan, may pag-asa at may buhay na walang hanggan. God bless po sa inyo mga kapatid. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Bawiin mo ang pusong kagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid.